Mayor, may balak ba kayo na ika nga sa wikang Ingles to reach out sa mga nakatunggali nyo dito sa nakalipas na kampanya at dito sa eleksyon na ito? Mayor? Yes, sir. Tapos na po. Sabi ko, I extend my hand in friendship to those mga kalaban ko sa politika, especially the presidential candidates. We should begin the healing now. Okay, Mayor. And whoever prevails must understand that he has a burden to run the country. Sige po, magtatanong po si Mel Tiangco at si Vicky Morales ng mabilis lang. Vicky? Yes, Mayor. Good evening po. Vicky Morales po. Naku, anong pakiramdam nyo? Dati substitute candidate kayo. Ngayon frontrunner po kayo dito sa lumalabas na mga partial at unofficial results. Alam mo, talaga sa totoo lang, ma'am, I release emotions that are only appropriate for the moment. I am a great believer in destiny and in God and the people of the Philippines. Ako naman sabi ko, there is always a time for everything. A time for winning and a time for losing. If I lose, I'll accept the verdict of the Filipino people. If I win, then you have my guarantee that I will work for the people. Oho. Pero ano yung simple explanation nyo kung bakit talagang sumipa po kayo nitong mga pinakahuling survey? Hindi ko talaga alam, ma'am. Actually, I said I never really wanted to be number one. Baski number 5 lang ako, tumakbo na lang rin ako. So, baliwala yan. As I have said, at the end of the day, ako yung huling baraha ng tao to push for the change that they want. And there will be change. Mayor, kayo po yung pinakahuling nagdeklara ng inyong candidacy. Kayo rin ang pinakahuling bumoto. May dahilan ba yan? Ako, ma'am? Ibig sabihin ni Vicky, Mayor, excuse me, ibig sabihin ni Vicky, sa lahat ng kandidato sa pagkapresidente, kayo ang huling, kayo ang last to vote. Kayo ho yung last to vote, kayo rin yung last to declare. Ngayon nangunguna ho kayo sa lumalabas na mga results dito sa amin. But I don't know, but I was campaigning, natural to campaign, but I will never sit as president by cheating. Di mo mangyari. It will never happen. Not me. Anong pinaka-wording nyo po ngayon? Meron ba kayong mga But I pinangako would pa? like to thank the Filipino people for coming to the polls to vote. And to those who voted for me, salamat po. And for those who did not vote for me, salamat din po for participating in the process of elections. Your vote must be there and it to be counted correctly. Pero itong If pinakahuling... elected president, it will be the interest of the country. Alright. Period. Mayor, magandang hapon po. Ako'y simpleng katanungan lamang. Ano po ang nasa loob ng inyong puso ngayon? Kayo po Ako po. ba ay fulfilled? Kayo po ba ay masaya? Kayo po ba ay nagdududa sa mga nangyayari? Masama ba ang loob ninyo? Ano po ang inyong nararamdaman sa mga oras na ito? I hopeful lang po. And I am praying, hope and pray. Yan lang. And I said, yung sundin ko ang Ecclesiastes 3. The seasons of life. Yun na ho ba yun? Teka muna, may Destiny, tanong. if you may. Sir, siyempre, nag-iintay din kayo, minaman-manan din ninyo yung mga unofficial and the partial count namin. Ano po? Sa anong punto sa tingin ninyo
na maaari nang sabihin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte that it's in the bag? Kumbaga, Mayor, at what point, at what percent in the count? When I take my oath of office, Okay. Sa Hunyo pa yun, Mayor, ha? Oo. O, sige po. Mayor, meron pa pa, Mel? Wala na. Meron ba? Okay, panghuli na po ito, Mayor. Kanina, may mensahe kayo doon sa mga bumoto sa inyo. Go ahead. May sasabihin kayo, Mayor? as lang po kasi, to be presumptuous could sometimes be preposterous. We better wait for when I oath of office. O sige po, Mayor, panghuli na po. Kanina nagbigay kayo ng mensahe sa mga bumoto sa inyo at sa mga hindi bumoto sa inyo. Mensahe sa lahat ng mga Pilipino. Pati na po yung hindi pa butante, ha? O sige po, patapos na ito, Mayor. Ito na lang po. Sige, mensahe ninyo. Go ahead. Well, I said, I have the same message for those who voted and for those who did not. So, for those who stayed at home, I respect your decision. What is important is that the votes are there and counted correctly. Yan lang po. Just simply the truth. Kung may dayaan, we leave it to COMELEC. Pag hindi kaya ng COMELEC, which is really the mandate given to that constitutional body, and then I would like to call upon the armed forces and the PNP to guarantee to us that the Constitution is followed. That ends my prayer. Marami pong salamat. Salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong gabi. Mga kapuso, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, kandidato ng PDP Laban. Good evening, Mayor. Yes, okay. Salamat po. Thank you. Sir